ating question of the day. Pabor ho ba kayong magka-exam bago malibre daw yung tuition sa state universities at colleges? At kasama na po natin live dito sa studio, Attorney Cinderella Filipina Benitez Haro, ang CHED Executive Director for. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Ms. Cheryl, at magandang hapon po sa nakikinig sa atin. Okay, pag-usapan muna po natin bago tayo doon pumunta sa itong ating medyo controversial na tanong kung kailangan munang exam muna. Dito muna, pakipaliwanag muna po, ano po ang Free Higher Education Program ng CHED? So ito pong free higher education, ito po ang napasa na batas sa time ni then President Duterte. So ito po ay para sa ating mga estudyante na naka-enroll sa ating state universities and colleges. So dati po nagbabayad sila ng kanilang mga tuition, pero nung naipasa po ang batas na ito, hindi na po sila nagbabayad yung mga estudyante po ng ating state universities and colleges. Lahat? Opo. So as of now po, Ms. Cheryl, we have 114 state universities and colleges at ang mga estudyante po nito ang nagbe-benefit sa free higher education program po natin. As in, lahat po ng estudyante, walang bayad? Yes po. Mayaman, mahirap, walang Yes bayad? po. Yes po. Oh, okay. Bukod po sa basic tuition, may mga iba pa po bang libre? Meron din po, kasi kasama rin po sa batas yung tinatawag na tertiary education subsidy. Pero ito lang po yung talagang sa mga mahihirap, yung miyembro ng ating listahanan na tinatawag na dinidetermine ng DSWD. So may dagdag po na allowance para doon sa mga estudyante na parte po ng listahanan na tinatawag. So, doon po sa mga gustong maging bahagi niyan, kasi may allowance, ano po ang mga requirements, dokumentong dapat po na magpapatunay para maging bahagi po sila nito? Opo. Ito po yung tinatawag ng ating gobyerno ng mga talaga mga poor, no? So yung concept ng poor natin ay part po ng listahanan. Yung DSWD po ang nagde-determine po niyan. So kung miyembro ka ng listahanan at 2.0 or 3.0 ngayon, sabi ng DSWD, ay maaari po kayong mabigyan din ng allowance under sa tertiary education subsidy po. Attorney, meron po ba tayong, I don't know if you have the exact numbers or at least man lang porsyento, doon po sa sinasabi nyo, we have 114 state colleges and universities, ay ilang porsyento po noon ang nasa listahanan? Yung sa 50%? Meron po bang ganun yan? Meron po kaming, kasi kaya lang po kasi medyo mahirap na i-segregate po yung data. Kasi yung tertiary education subsidy po pwede rin na ikaw ay nag-aaral sa ating mga private universities. Kasi pwede ka rin mabigyan ng allowance para naman, kasi ito po yung mga nag-aaral natin, estudyante sa ating private universities na mahirap at kailangan ng allowance. So yung kung ikaw nakakatanggap ng tertiary education subsidy, pwede kang galing sa private, pwede kang galing sa public. Kaya medyo mahirap kung i-determine ngayon kung ilan yung galing sa public at saka sa private. But I'm sure we can get that data. But based on our yung aggregated data, we have 350,000 po na nagbe-benefit sa ating tertiary education subsidy. Mix na yon. Mix na po yon. Yun po yung total. Okay. Doon po sa mga so DSWD na yan, wala na pong, parang sila na magde-determine tapos isasubmit na lamang po yan sa CHED? Opo, kinukuha po namin, may data sharing po kami ng DSWD at kami po ang nagbibigay po ng kanilang allowance. Nasusustain po ba the budget yung inilalaan na budget for this? Every year naman po ay talagang pinupondohan po ito ng ating gobyerno, itong free higher education at itong tertiary education subsidy po. So, wala po tayong problema doon. Ano po ang posisyon ng CHED dito sa panukalang magkaroon ng exam para sa libreng tuition? Pag pumasa lamang at saka lang po sila mabibigyan ng libreng tuition. Ito ay, ang posisyon ko ay nasabi na rin ng aming chair. Sa tingin po niya, na tama naman ang ating implementasyon ng RA 10931, itong free higher education.
siguro sasagot ako sa perspective ng numero. Sa perspective po ng numero, ng data po namin, ay tumataas ang aming participation rate for higher education. From 2018 na nagsimula kami sa 1.1 million, ang participation rate na ng mga estudyante ay nasa 1.3. Tapos ito pong 2022, ang participation na po, ibig sabihin ang nakakapasok, nakakatuntong sa higher education ay nasa 2,033,000 students na. So, we are able to achieve the objectives of RA 10931, which is to increase the participation rate. At kinukuha na rin po namin ang datos sa aming mga iba't ibang state universities and colleges. At nakikita po dito, marami rin sa ating mga estudyante ay yung mga tinatawag na first generation students. Ibig sabihin po nito, ito yung mga unang nakatungtong na estudyante sa kolehiyo galing sa kanilang pamilya. Ngayon, sa tanong na, paano kung lalagyan mo ito ng examination? Maganda rin po siguro tingnan na perspektibo na kapag nilagyan mo yan ng examination, baka yung mga first generation students natin, mas malimitahan. Kasi marami rin po sa mga nakakatuntong sa higher education po natin ay kumbaga, nahirapan sila actually po may admission examination po ang mga state universities and colleges. Meron po sa kanila hindi nakakapasok sa ating state universities and colleges dahil nga kulang kanilang preparasyon nung sila ay nasa secondary education. So, kung lalagyan mo pa po ng examination, baka po lalong hindi mo ma-achieve ang objective mo, which is to increase the participation rate among all socio-economic classes. Okay. Kasi ang siguro po iniisip ng mga, at saka din daw, baka lalong yung may mga kaya lang ang makapasok kasi posibleng galing sila sa magagandang o mas matataas ang kalidad ng pagtuturo ng mga private schools tong kanilang secondary. Totoo naman po na nakakapasok. Kumbaga may kaya tayo na nakaka-take ng admission exam na ating mga state universities at pumapasa sila. Totoo naman kasi mas marami silang preparasyon. Pero yun na nga po. Pero ang gusto po sana namin ipakita, tumaas na yung participation rate din po eh. Because of free higher education, tumaas ang ating participation rate. So, ibig sabihin, mas nakaengganyo tayo, hindi lang sa mayayaman, kundi lalong-lalo na sa ating mga mahihirap na estudyante din. May pag-asa na pala ako makapag-kolehiyo. Hindi ko na kailangan isipin pa ang aking tuition, kung kakayanin ba ng aking mga magulang. But at the same time, pagpasok pa, yung iba doon po, sa merong iba mga indigent po, ay magkakaroon pa sila ng allowance. Opo. Gaya nga po ng sinabi ko, kinukuha namin ng datos, ilan sa mga estudyante ng ating state universities and colleges ay yung tinatawag na unang nakatungtong sa kanilang pamilya. Gaya po ng isang state university, Leyte Normal University, ang kanilang first generation student ay almost 40%. Wow. So imagine, sila po yung mga una sa kanilang pamilya na nakatungtong sa kolehiyo. Kung wala itong libreng free tuition, libre na free pa. Kung wala itong free tuition natin, baka hindi po natin nakuha itong mga estudyante po na ito. Pero yung punto po na sustainable nga ba? Paano kung, sino lang ba ang hindi qualified na pumasok sa state universities and colleges? Ang qualification po na nilagay ng batas ay dapat makakuha ka ng admission examination ng ating mga state universities and colleges. So, kung nakapasa ka po doon, makakapag-avail ka ng free tuition. So ano ulit yung pinag-uusapan pa natin? Iba pang exam? I think ibang exam, siguro comprehensive examination mas for mahirap. all. Baka po. Na parang yun na nga po, baka po mas mahirap ang gusto po nila eksaminasyon. Siguro ang maganda pong tingnan ay ano pa ang magagawa natin para doon sa tinatawag na inclusive education, yung mga strategies natin para sa ganoon ang makuha natin ng mga estudyante, ang makapasok at makapasa ng ating mga admission examinations ay ang ating mga mahihirap, mga first generation students. We should be able to equalize, kumbaga parang equity ba? Lagyan natin ng equity dimension ng ating mga ang ating mga sistema para sa ganoon mas malaki ang oportunidad ng ating mga mahirap na estudyante na
pasa sa admission examination ng ating mga state universities and colleges. Pwede po bang gawin or may sistema po ba tayo na kunwari, okay, ang tatanggapin lang natin na estudyante na may mga kaya, na maayos ang buhay ay nasa like 20% lang or 30%. The rest ay ibigay natin yung slots dun sa talagang mga hindi kaya. Theoretically, that can be done. That will be based on the decision of our state universities and colleges. Kasi po, ang bawat isang state university ay meron tinatawag po na Board of Regents, Board of Trustees. So sila po ang nagdedetermine kung ano ang magiging polisiya ng isang state universities and colleges when it comes to admission. So I don't want to specify a number. Pero ito po, isa sa mga pwedeng strategiya po ito na tingnan kung paano mapapa-increase ang opportunity sa ating mga mahihirap na estudyante para makapasa sa ating mga admission examinations. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.